Agad sa John chapter 6 verse 63, ang aking salita pawang espiritu, pawang buhay. Ang salita po ng Panginoon ay espiritu. Meron po espiritu minsan parang letra, pero kadalasan po nire-refer po to ay sa espiritu. Ngayon, ito na po, ang problema ngayon, ito nga po, sinasabi ko po, ang pinaka-topic natin, tayo po ba lahat na nag-claim o nag-aangkin na tayo na born again na? Kayo po ba pinaglihi o pinuproseso ng Ama? Sige. Kung iyon po'y nasasagot niya sa inyong puso, makikita niyo, baka ngayon pa lang niyo naidinig to, pero ito po proseso na. Ang proseso po ganito. Ang sabi po ng Panginoon, huwag kayo magtaka sa aking sinabi na kayo kailangan kayo ipanganak ng muli. Ito po sa 8 po, sa verse 8 na. Ang sabi po sa verse 8, kung paano daw ang hangin ay umiihip at iyong narinig ang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang galing at kung saan parurong. Gayon din ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Ganun po Parang inyaan niyo po, binabase po niya ang Panginoon sa science Di ba? Kung ano yung naturalisa. Parang yung hangin, di ba dumadampi sa atin, umuugong, nandun natin. Pero hindi natin alam kung saan ang galing, saan pupunta. Ganun din pala yung proseso ng Diyos sa pagiging born again. Paano tayo ipapanganak na muli. Siyempre, bago tayo ipanganak, kinakailangan, dumadaan tayo sa proseso. Lahat naman po ng panganak, dadaan muna sa proseso kahit sa mga gulay, sa mga halaman. Meron po mga tinatawag na kumikito-kito lang na ganyan, sa mga hayop ng proseso. Para maintindihan po natin, tingnan po natin ang tunay na kahulugan doon sa paano inalingkuran ng Panginoon yung hangin at yung paano yung panganganak sa Espiritu. Matatagpuan po natin sa Ecclesiastes chapter 11 verse 5. Sabi dito, ang nasalita po nito ay si Haring Solomon, ang isa sa pinakamatalinong tao na nabubuhay noon at magpakailanman. Kung paano hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin o kung paano mang lumalaki ang buto sa bahay bata ng bukid, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Ang Diyos pala, tayo minsan, kailangan po ito ma-discern po natin. Pinuproseso po tayo ng Diyos. Ito ganito po kahiwaga ang dakilang gawa ng Panginoon. Ito maganda, kiliwaliwanag na sinabi ni Solomon. Kung paano hindi mo nalalaman ang daan ng hangin, di ba? At kung paano lumalaki ang mga buto sa bahay bata ng buntis, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Bibigyan ko po kayo ng example sa buhay ko, totoong nangyari. Kaya po ako talaga nasasabi ko po talaga born again. Hindi po sa pagmamayabang, kasi po hindi naman po ko sinasabi ako'y banal. Pero alam ko po ako'y nasa proseso. Siguro, siyempre sa pagiging born again po natin, pag hindi lang tayo meron na baby, ang ganda, tumatanda, etc. Whatever man. Ang napansin ko po, na ako'y pinoproseso ng Diyos sa buhay ko. Ako po lang dati, kasi palibasa po ako, mapahalag na po kayo, kung kayo may mga nanay pa ngayon, sapagkat ako po 11 years old lang, wala na po akong, 9 years old pa lang po ako, wala na akong nanay. Wala na ako nararamdaman na yakap ng nanay kasi talagang yung nanay ko parang nagisnan ko, medyo may sakit na. Hindi na nga ako mahabol. Pag matigas ang ulo ko, tatakbo ko. Basta tumakbo lang ako, hindi na ako niya kaya habol, nakikiusap na lang. Kaya pag kinahuli niya, yayakapin ako ng hindi. Talaga, pwede hindi. Hindi po ako nakaranas ng nanay, kaya hindi naman ako nakapagbigay ng ganti sa nanay ko. Hindi ko man na siya nabigyan ng pagmamahal kasi nung mga panahon na yun, bata pa tayo. Salamat po at nabuhay din ako. 11 years old po ako nang totally naging ulilan lubos. Yan. Ngayon, ito po ang gano'n. Ang proseso pong ginamit sa akin ng Diyos to. Palibasa po ako, ulilan lubos, nagliwaliw ako, naging malilaboy po ako. Paikot-ikot ang lahat po ng klase ng sugal, bitso, lahat po ng karangyaan nandun ako. Kahit ako'y mahirap lang, napapadgada ako sa mga may kaya, lahat po nasubukan ko na. Pero na ako po, nung way back po, 1990, naging driver po ako ng Baliwag Transit, doon na po ako pinoproseso ng Diyos. Unti-unti na po akong binabago. Nararamdam, hindi ko po alam yun noon. Nung panahon na yun, proseso na rin. Hindi ko alam, hindi ko na-recognize yan. Na-recognize ko na lang nito. Talagang, eto, nakakatayo na ako sa harapan niyo. Kasi, una-una, ang naging pagtawag sa akin ng Diyos yan, yung birthday ko. 30 years old ako noon. Sa buong buhay ko, doon lang ako nakatanggap ng regalo. Kasi nga, walang nanay, walang tatay, walang ito. Wala naman kaming pamilya. Yung mga paseros ko na pamali ata sa akin yun, binibigyan ako ng ano-ano lang, something, mga suklan, sabon, tuwalya, etc. Natatas naman ako po. Pag-arahay ko, naisip ko, bakit ganun?
Meron naman pala ako man nagre-regalo sa akin. Wala naman po ko talaga kahit sa asawa na wala pa. Nalungkot ako, inisip ko, ano kaya naman maireregalo ko sa sarili ko? Yun, ang ginawa ko. Sa katatanong, sumasagot naman sa akin. Sabi ko, alisin ko na lang. Kasi kung sa pagkain lang naman, sarili ko sawa sa pagkain, sa pag-driver ng Baliw Francis, maganda kita namin. At sa lugar naman, sa Hagure, napakamura na soup po, mga alimango, ganyan. Talangka, ang dami kong masasabi sa kanya. Hindi ka ako yan. Nagagawa ko araw-araw. Sa pananamit naman, okay naman kami, naka-uniform. Hindi nangyari. Ang ginawa ko talaga po, inalis ko lahat. Sabi ko, aalisin ko lahat ng bisyo ko. Sa atin, sa po yun. Bigla po, lahat po. Inalis ko. Ngayon, paikling lang po istorya. Ito na po ngayon ako, natanggal ko na po lahat ng bisyo ko. Kala ko po, yun sarili kong desisyon. Kala ko po, ako lang ang may gusto nun. Pero yun pala ay proseso na parang pinaglilihin na ako na pinalalaki na aking yung puto para maging isang ganap na anak niya. Ngayon, nang naintindihan ko po yan, ito na nang naging na-involve na po sa mga gawain na ganito. Ngayon ko na-appreciate, ngayon ko nalalaman kung ano ibig sabihin. Pag nakatakbo, kung talaga, pag ano pala pagiging born again, talagang dumadaan ka sa proseso. Ang akala mo, ikaw lang nagdidesisyon, pero ang Diyos. Mahaba pa pong istorya, marami pong kasadyahin, 1974 pa, 1975, may nagbigay sa akin ng Bible. Ito talaga unang pagtawag sa akin ng Diyos. Nating babasahin ko na may Bible kasi 1975, mga 15 years old na ako. Meron kami kapitbahay ng mga puppies. Binigyan ako ng Bible. Ting babasahin ko, hinaantok ako. So, nung nasa Baliw Francis na ako, ang naalala ko naman dahil sa, ang gusto ko naman, pagkagarahe ko, iinom ng alak para makatulog. Magastos. Kasi, pag umiinom pa lang ang dalawang bote, darating na kasamahan ko ulit, gagarahe ulit, do-order naman na apat, araw-araw lasing kami, para makatulog lang gano'n. Naalala ko na naman, sabi ko, naalala ko nga pala kay Bible, napakaganda pang patulog. Yan. Kinuha kay Bible sa bahay, ibinigay pa sa akin noong 1975. Ito yung nangyari 89, 75, 89, mga 15 years old. Yun. Ginagawa ko pang patulog yung Bible na. Ang problema, hindi na ako nakatulog, na-enjoy ko ng basahin. Bagamat hindi ko talaga naiintindihan yung binabasa ko. Pero natatapos din yung New Testament. Paikot-ikot na yung New Testament na yun. Paikot ko na mabasa. Pero napakalaking bagay. Kasi nagkaroon po ng parang pundasyon sa aking isip, sa aking puso. Kaya pag ako pinakakapanood na religious program o sa mga basahan na atin ng Word of God, na ipapaliwanag na yung para ibig sabihin ng ganito. Kaya dumaan po ako talaga sa proseso ng pagiging born again. Ito pa, isa pa. Ito para sa mga nanay. Ang pansinin po natin sa, sabi po dito sa 3.5 dito ba? Maliban daw isang tayo panganak na muli, hindi siya panganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa karyo ng Diyos. Ito po, revelation. Isishare ko lang mga po ito sa inyo. Hindi ko po gusto yung ipakain to sa inyo, lulukin nyo lang. Gusto ko po i-digest nyo. Nguya-nguyain nyo po ito pag bulay-bulayan nyo po. Tama po ba yung revelation sa akin ni God? Tungkol po sa tubig at espiritu. Paano bang ang tao ipapanganak sa tubig at espiritu? Ang understanding po to ng mga karamihan sa mga traditional, ito daw po yung bautismo. Bautismo sa tubig, saka po ipapanganak ka sa espiritu. Ito po, hindi po ganon. Kasi papansinin po natin dito. Ang pansinin po natin dito, maliban daw ang tao ipanganak sa tubig. Nauna tubig, saka espiritu. Iyon, ito po, paano natin i-relate? Paano po natin i-relate sa ating ina ng lahat ng may buhay? Ito, hindi po ba, ayon po sa pag-aaral, tayo po, ang mga babae po, lahat po ay mayroong panubigan. Tama po ba? May mga babae kayo, dalaga pa yata kayo. Pero lahat po ng nanay, meron pong panubigan. Kung tawagin po yun sa science, water pag, pero sa ibang tawag, ano po ba sa tawag yan? Basahin po natin. Para kumaintindihan natin lahat, bakit ba sinabi pong panubigan, bakit ba sinabing una, yung ipapanganak sa tubig ang isang tao? Paano bigat, sabi amniotic fluid pala. Yung pong, how do I know, I'm meaning, amniotic, yung pong tinatawag po yung paano bigat, fluid pala yun. Tawagin po sila, amniotic fluid in pregnancy. Pinasa ko po ito eh. Ano ba trabaho ng amniotic fluid o yung paano bigat? O water pag kung tawagin sa ibang term.
water bag. Yun daw pong panubigan, temporarily, habang tayo nasa womb, nasa tiyan ng ating ina, doon tayo nananahan para i-protect tayo sa lahat ng mga infection. Di ba? Tapos at the same time, doon din tayo kumukuha ng oxygen na nakaugnay sa ating puso. Doon po na, kaya nga yung proseso po ng Diyos, pinoproseso po tayo sa ating ano. Kaya po ang sinasabi, ito po ang relation, ito po ang kaugnayan. Kaya kinakailangan tao talaga ipanganak sa tubig. Iyon, sa panubigan o ng moon. Para ikaw ay magtapos para ipanganak sa Espiritu. Kaya ngayon po sinasabi natin na born once, die twice, and born twice, die once. Paano po ba yun? Kinakailangan ipanganak ka ng nanay mo para pag ikay lumaki, tumanggap ka sa Panginoon, doon ka naman muli ipapanganak. Di ba? Kung hindi ka naman pinanganak ng nanay mo, paano ka ipapanganak sa Espiritu? Hindi ka naman pinanganak sa laman. Kaya sinasabi, ang pinanganak mo naman, laman nga, ang pinanganak ng Espiritu, Espiritu. Kinakailangan taanin po natin yung dalawang proseso na to. Ang ipanganak po tayo sa laman at ipanganak tayo sa Espiritu. Yung pong panganak sa laman, yun na nga po ang panganganak sa tubig. Iniluwal tayo ng tubig sa pamamagitan ng tubig. Ipinanganak tayo. Kaya po tayo ngayon maboborn again. Kaya yun po, dapat po natin maintindihan na ngayon po talaga yung proseso na yun naman po ay revelation sa akin. Kung kayo po hindi naniniwala, hindi kayo agree, okay lang. Pero ang yun po ang paliwanag doon, hindi po ito sa bautismo. Sapagkat ang bautismo po yun, sa panahon pa ni John the Baptist, ito po ay obsolete na. Hindi ba? Sinasabi nga ni John the Baptist mismo, si John the Baptist mismo, sinasabi niya, ako'y nagbabautismo siya sa tubig, pero yung parating nakasunod ko, na hindi ako karapat dapat maging tagadala lang ng kanilang panyapak, magbabautismo sa inyo sa apoy at sa Espiritu. Yung pong bautismo na ginagawa ko, yung pong bautismo ni Juan, hindi po siya salvation. Hindi po makapagdiligtas yun. Preparing the way of the Lord lang. Kaya dumating na si Lord na mismo ang ating Savior. Kaya si Jesus Christ ngayon ang magbabaptisin. Kaya po ang Panginoon po, wala po siyang itinurong water baptism. Maaalala niyo po yung sinasabi po sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Sinusugo kayo, humayo kayo, gawin niyo alagad doon lahat ng mga bansa. Nabautismo niyo sila. Saan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Wala pong tubig. Kasi ang tubig po, nangyayari lang po yun, preparing the way of the Lord. Nung ang Lord mismo ay dumating na, nandito naman po sa atin, yun na po ang sabi po ng Ama, siya ang sinisinta kong anak, na labis kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Kaya yung pong water baptism na ginagawa natin to, namana lang natin traditionally doon sa simula. Ngayon, kaya lang po ang water baptism, ginagawa po ng ibang church to para shield of membership na. Para ipakilala na ikay-member to. Kaya kung titignan po natin, ang lahat po bautismo. Ngayon, which is which? Sino ba talaga ang dapat mag-bautismo? Hindi naman po tayo lahat sinugo bautismo doon. Sabi po sa Biblia, kailangan sinugo ka mo ng bautismo doon. Kaya hindi po talaga yung bautismo po natin na ginagawa natin, iyan ang ibig sabihin ng panganganak sa tubig at Espiritu. At maalala niya po sa John 3:5, kinuna yung tubig bago Espiritu. Kadalasan po sa atin, pagka dito gumagawa na po tayo ng baptism, nauna Espiritu bago yung tubig, bago yung tubig. So hindi ko muna po kayo minamali, pero pinapaliwanag ko lang yung revelation sa akin, kung tama, kung hindi. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo, mga sa bahay, sa internet, nanonood po, pagpalain po tayo lahat ng Diyos na lumikha sa atin. Maraming salamat po. God bless you all.